Yes, hello, good morning, good morning, good morning. Magandang araw sa atin lahat. Sunny day. Yan, kaso po mahalon ngayon, mahangin. Dahil po siguro ito dahil sa nagsimula na po yung bear month. Today is September 2. So makikita po natin ang dagat ay maalon na po. Siya nga pala, dito tayo sa ating sa likod ng G1 terminal. Yan po yung terminal dyan. Yan po yung bagsakan mga delivery trucks sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Siya nga pala dyan sa ganitong oras, alas 7. Yan po dating ng mga goods sa iba't ibang part. Okay, lalo na po sa Mindanao po ay doon sa part na yun doon. Yung mga main supplier ng mga gulay, prutas, at yan po dito binabagsak pag umaga po. Makikita po natin dyan, yan yung mga truck na yan, ay yan po ang bagsakan dyan yung mga gulay. Yan po, okay, dyan binabagsak. Okay, at yan po ay dating na. Okay, ang mga supplier sa Mindanao, ayan din po ay dito po sa may bandang Salcedo, pinakamalapit. Susupply din po sila mga gulay at prutas. Salcedo, okay, malapit po dito, mga 1 hour or almost an hour. Then yung po mula hanggang sa Iporos, Matarinao, yan po yung susupply ng mga gulay. Okay, then MacArthur, okay, susupply din po sila ng mga iba't ibang goods. Then sa may banda Lorente, mga supplier po ng mga may ibang goods dito po sila kadalasan. Okay, kasi ang iba po sentro ng sinusupplyan dahil po siguro kilala po sa iba. Okay, during World War II, dahil po sa malaking dating mga naging deposit po ng naval base during World War II. Okay, actually may dalawang landing dito, landing or airport, pinaka mahabang airport, pero ngayon ay puro mga puno na mga, pero yung isa existing po ngayon yung so ito po yan. Okay, yan po mga pati part ng Marabot yung susupply po dito. Then kahit sa Leyte rin, kanila po sa Ormoc yung kanilang pinyang napakasarap din dito sinusupply din. Of course meron pa sa ibang Mindanao sa mga sibuyas na yan, mga gulay na yan, ayan po, carrots, ayan po yung mga broccoli sinusupply po dito kasi po Mindanao ay malapit, maybe for mga 5 or 6 hours sa dagat biyahe, depende sa panahon. Okay, depende sa laki ng bangka, mabilis po makarating dito, 5 hours, 6 hours. Oo, dyan po, dyan po sa lugar na yon. Yan po, pero pinakamalapit na island dito, ayan po, may island ng Umonhon. Hindi malabo lang yung po blue, yan, ang Umonhon ay binubuo daw ng 8 barangay. Okay, may Napulangan, may Bitawgan, may Pagbabangnan, may Pulasi. Okay, di ba pa? Okay, bali 8 po yan. Yan pong ang travel time, maybe almost 2.5 hours to 3 hours, depende sa laki ng bangka mula dito hanggang Umonhon Island. So yan ang Umonhon po, yan po yung lugar na kung saan lumaong si Magellan. Yan po, naglagay siya ng cross dyan po sa Umonhon na yan. Pero bago yan, syempre dumaan mo sa yung kauna-unahan talagang island na dinaungan niya, ay doon po yun sa Suluan Island. Doon po yung kauna-unahan. Then later pumunta siya doon sa Umonhon kasi nga raw natakot sila, kala kasi pirates yung, kasi sila po nakaranas ng kalang paglalakbay, karanas sila ng pinirata sila, kinuha kalma pagkain. So hanggang sa nakarating siya ng Suluan, takot nila, dumiretso silang Umonhon. Ayan po, so ayan po Umonhon. Then next po yung
Yan po yung manikani. Siguro minakani mga ano lang yan, isa't kalahating oras. Oo, ayan na po, malapit lang po sa dito. Then yung binanggit ko dati din, ayan po yung Tubabo, pinapalapit. Ano lang yan, 20 minutes, patawid ka na. So ayan po ang island, mga susupply dito, mga galang alagain, mga hayop yan sinusupply dito na galing dyan. Okay, at yung po sa Umunod, main supplier po nila ang kanang supplemento ay mga kalamansi na napakalalaki. Ang Umunod na yan. Okay, healthy ang kanilang mga pananim dyan. Okay, kalamansi by mapakarami supply po nito, bundle dito sa Giwan. Yung iba kasi medyo malilit, kaya lang para nakasukalaman si Brito po, napakalaki at napaka-healthy.